Hi! Ako ang inyong konyang na Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-uusapan natin kung gaano ba kahirap ang job offer na elderly care or pag-aalaga ng matanda. Ayan, may nagtatanong sa akin yan kung kumusta na ang aking trabaho? Gaano nga ba kahirap? Ito isa-isahin ko. Bago ninyo tanggapin ang job offer as elderly care, kailangan po, alam niyo sa sarili niyo na kaya ninyo ha. Baka mamaya sabihin niyo, ay hindi ko kaya, ayaw ko na. Hindi pwede yan dahil may pipirmahan kayong kontrata. Hindi pwedeng basta-basta kayo break contract. Kaya kapag may nakita kayong job offer na inisip nyo lang, kaya ko to, pero kailangan talaga kilalanin ninyo ang inyong sarili talaga na kayang-kaya ninyo ang inyong trabaho na tatanggapin. Hindi yung grab the opportunity, yung mga ganyan lang dahil gusto nyo lang talaga or na-challenge lang kayo na bago sa inyo ang trabahong ito. Hindi pwedeng tanggap lang kayo ng tanggap ng trabaho at kapag nandyan na kayo, mapasubo na kayo, ay magsisisi kayo. Guys, hindi yan basta-basta ha. Ang pag-alaga ng matanda, ito ang sasabihin ko sa inyo base sa aking experience. Okay, diretso na tayo sa mga punto na gusto kong ipaalam sa inyo. Dapat, kapag kayo ay tatanggap ng job offer ng elderly care or pag-aalaga ng matanda, dapat meron kayong determinasyon, pasensya, yung napakahabang pasensya talaga ninyo at gustong-gusto ninyo ang trabaho na inyong tatanggapin. Hindi yung mataas ang sahod na nakita ninyo or offer sa inyo ni employer, tatanggapin ninyo kaagad pero magsisi kayo dahil ang hirap-hirap pala ang trabaho na pinasok ninyo. Kaya kailangan guys, gustong-gusto ninyo yung trabaho na tatanggapin. Sunod, mahirap ba ang pag-aalaga ng matanda? Guys, mahirap talaga. Base nga sa aking experience, sobrang hirap ang pag-aalaga ng matanda. Pero dahil gusto ko ang trabaho at experience ko rin naman ang nag-aalaga ako ng bata, inisip ko kasi na ang inalagaan ko ngayon ay bata. Ang problema lang, matanda nga siya. Pero ang ugali ng mga bata at saka ang ugali ng matanda ay halos magkapareho lang. Ang sa akin, yung inalagaan ko ngayon ay matanda siya at may sakit. Kaya doble po ang aking binabantayan, ang kanyang behavior at saka kailangan monitoring always kung ano yung routine niya everyday. Kailangan yun lang talaga, hindi na pwedeng mabago unless may advice si employer or ang doktor niya. Kailangan sumunod tayo sa mga instruction ni employer. Ganun guys, kailangan hindi ka makalimutin, lalo na ang pagpapainom ng mga gamot ni alaga. Kailangan guys, on time yan or di kaya basta walang makaligtaan dahil ang gamot na yan ay hindi mo alam kung gaano ka-importante na i-take niya. Kaya nga binigay ng doktor yan or maintenance. Kailangan guys, hindi ka makalimutin. Kung makalimutin ka man, lagi kang magsulat or kailangan mayroon kang reminders sa iyong nakaharap dyan. Ganyan ang ginagawa ko guys kasi minsan late ang aking alaga pero meron akong alarm sa aking cellphone kaya hindi ko nakakalimutan. Kung makaligtaan ko man, lumampas man sa oras, at least napainom ko ng tama ang aking alaga dahil nga may sakit siya. Sunod, yun nga ang sinabi ko, kailangan din yung everyday routine niya, kung kailangan niyang bumaba, mag-walking, kailangan guys, isundin ninyo yan dahil yun ang turo sa or instruction sa inyo. Guys, hindi pwedeng mabago ang mga routine niya unless nga, yung sinabi ko, unless may advice ang inyong employer kung ano ang gagawin. So, kailangan ninyo magtanong lagi at kung mayroon kayong maisip or pagbabago na na-observe sa inyong alaga, kailangan sabihin ninyo kaagad. Yun po ang mahirap kapag nag-alaga ka ng matanda, lalo na kapag may sakit dahil monitoring talaga at mahaba ang pasensya. Ang ugali ng mga matanda ay parang bata rin. Meron silang mga sumpong. Merong panahon talaga na nananakit ang aking alaga. Gustuhin ko mang sigawan siya, pero yun nga doon lalabas ang salitang kailangan mo ng mahabang pasensya. Nangungurot guys, grabe. At saka yung kapag nag-walking kami, doon talaga lumalabas ang kanyang sumpong. Grabe guys, nagaano siya, nananakit siya.
hindi niya ako pinapalapit sa kanya. Natatakot ako kasi mataba ang aking alaga, nasa 69 kilos siya. Kailangan mo talagang lumapit sa kanya, mamaya bigla siyang ma-stroke kasi may history of stroke na ang aking alaga. Kaya tingnan ninyo guys, iwasan muna ninyong mag-cellphone dahil ang mga nakasalubong ninyo na mga Chinese or mga tao dyan, pakialamera, minsan sisitahin ka talaga nila, tuturuan pa nila. Meron guys, yung maraming nangingialam. Kaya kapag kayo ay wino-walking ninyo ang inyong mga alaga, kung kahit bata pa yan or ano, kailangan iwasan ninyong mag-cellphone kasi sisitahin talaga kayo niyan. Ranas na ranas ko yan at danas din yan ang aking kasamahan dito na nung nag-train siya sa akin, mahilig siya mag-cellphone, yung mga ganun-ganun, pero sinisita siya. May mga nangingialam talaga. Kaya yun, iwasan talaga ninyo. At kailangan yung mga mata ninyo ay nasa alaga nyo talaga kasi mahirap nang malingat or di kaya baka mamaya madapa. Lalo na yung alaga ko, sinabi ko sa inyo na ang bigat niya. Speaking of mabigat, talagang yung mga caregiver talaga, nire-required yung iba na kailangan kaya mong magbuhat ng 50 kilos na yung weight talaga, kaya mong magbuhat ng 50 kilos, lalo na yung may sakit kasi kailangan mo silang alalayan o biglang natumba dyan, kailangan mo silang itayo. Kaya yun guys, kailangan malakas ka rin o healthy ka talaga as a caregiver. So, sunod ay ang physically okay ba sila? O yun na nga sinabi ko, i-observe talaga ninyo. Kaya mahirap talaga ang pag-aalaga ng matanda, lalo na kapag sila ay mataba, hindi nyo mabuhat, hindi kagaya sa mga bata na yun, kailangan ninyo silang hilihilihin o di kaya malikot lang ang mga bata. Pero kasi ang matanda, doble ang ugali nila. Isip bata na sila, nananakit pa, o di kaya minsan naglalay sila, yung mga ganun, yung ugali nila ay ugaling bata talaga. Kaya in short mahirap kung hindi mo kaya ang trabaho, wag na lang, o gusto mo lang experience, isipin mo na lang sa sarili mo kung kayang-kaya mo ba, kaya mo tatanggapin yung trabaho, okay lang yun, may determinasyon ka. Kaya lahat naman ng mga trabaho na ating ina-applyan or pinapasukan ay mahirap, basta kaya mo siyang lusutan lahat-lahat. Guys, try nyo lang. Kayo lang naman ang nakakaalam sa inyong mga sarili kung hanggang saan ang inyong kakayahan. Tanungin mo na lang ang iyong sarili. Kaya ko ba? Bago mo i-grab ang opportunity, dapat sigurado ka sa iyong sarili na ang job offer na talagang tatanggapin mo ay kaya mo. Kaya yung mga nagtatanong, okay ba ang pag-aalaga ng matanda? Easy lang ba? Pareho lang lahat. Ang pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng matanda, o may alagaan ka man o wala, kapag ikaw ay nagtatrabaho, mahirap. Mahabang pasensya dapat ang iisipin mo, kapag ikaw ay magtatrabaho bilang OFW, bilang domestic helper, o nag-aalaga ka man ng bata or matanda, basta kayang-kaya mo yan. Kung meron kayong lakas ng loob na subukan ang trabahong yan, sige, i-try ninyo. Kung hindi nyo kaya, and then, saka na kayo mag-give up. Pero yung mga yan, talaga namang kung bago kayo sa trabahong yan, hirap na hirap talaga. Pero kapag makasanayan ninyo, caring-carry yan. Okay? At sana may natutunan kayo sa aking video. Thanks for watching. Bye!